ang pag-ibig ang isa sa pangunahing prinsipyong dapat matutunan ng isang pamilya. Minsan, dumarating sa buhay ng isang pamilya na nagkakaroon ng pagdududa sa pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa. Minsan sinasabi ng babae, hindi mo naman ako mahal? At isasagot ng lalaki, anong hindi? Di ba palagi ko naman sinasabi sa iyong mahal kita? Ano pa ba namang gusto mong gawin ko? Ano nga ba ang problema? Bakit kapag minsan ay nag-iisip ang sinuman sa mag-asawa na hindi siya mahal ng kanyang asawa? Ang posibleng rason, iba ang nakikita sa sinasabi. Iba ang ginagawa sa gusto o inaasahan ng asawang gawin sa kanya. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na alamin ang may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig gaya ng una, words of affirmation. Sa uri ng pagmamahal na ito, napakahalaga ang verbal na acknowledgement of affection. Kasama ang pagsasabi palagi ng I love you. Mga compliment, encouragement o madalas na pagchat-chat o text ng mga ito. Pangalawa, quality time. Ang paraan ng pagmamahal na ito ay pagbibigay ng di nahahating atensyon sa iyong minamahal na walang distraction sa anumang bagay. May malalim na pagnanais na magkaroon ng makabuluhang panahon ng pagsasama-sama. Pangatlo, giving and receiving gifts. Ito ay isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng visual symbols of love. Hindi ito tungkol sa salapi, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagay na parehong physical at meaningful. Pangapat, acts of service. Ito ay pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggawa. Paggawa ng mga bagay na magpaparamdam ng ating pag-aalaga at pagtulong sa ating mga mahal sa buhay. Panglima, physical touch. Ang physical intimacy o touch ay maaaring maging kahanga-hangang pagpapatunay ng pagmamahal at nagsisilbing isang powerful connector sa mga taong may ganitong love language. Napakahalaga sa isang tahanan na maipahayag ang pag-ibig sa paraang maiintindihan ng minamahal. Hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng gawa at ito ay sa paraan din na pinakahinahanap niya. Paano sinasabi na mahal natin siya at ito ipinagmamalaki sa iba? Subalit, hindi natin napapatunayan dahil hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Alam niyo ba na ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagpakita ng tunay na pagmamahal sa atin? Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Magmula nang tayo'y magkasala at napahiwalay sa Kanya, agad siyang gumawa ng panukala para tayo'y iligtas. Hindi niya tayo handang pabayaan na lamang sa ganitong kalalagayan. Kanyang ipinagkaloob ang lahat ng meron sa Kanya para maibigay sa atin ang pinakakailangan nating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, samahan niyo akong alamin ang mga ginagawang panukala ng Diyos para sa atin. Kung babalikan natin ang naging kasaysayan nila Adan at Eva, sumuway sila sa direktang utos ng Diyos na kumain sa bunga ng puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. At ang kanilang ginawang ito ay pagsuway sa utos ay tinatawag na kasalanan. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na kung sila'y susuway
at kakain mula sa punong ito, sila'y mamamatay. Ayon sa Biblia, sa Roma Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nang magkasala ang una nating mga magulang, sinabihang kumuha ng isang handog bilang kapalit. Isang kordero na mamamatay sa lugar nila. Binabanggit sa Levitico Kapitulo 17, ang talata ay 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang parusa ng pagsuway sa direktang utos ng Diyos ay kamatayan. Kaya't ang pagbubuhos ng dugo ng kordero ay kumakatawan bilang kabayaran sa pagsunod sa tagubili ng Diyos. Nagdala si Adan ng dalisay, walang bahid na kordero. Pinanood ni Adan na namatay ang inosenteng kordero at nagdalamhati ang kanyang puso. Sa buong lumang tipan, nagtagubili ng Diyos sa kanyang bayan na magdala ng mga handog na hayop. Sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na magtayo ng sanktuaryo, isang tabernakulo. Araw-araw may pinapatay na sakripisyong hayop sa sanktuaryo. Anong ibig sabihin kapag nagdala ang isang nagkasala ng kanyang tupa sa sanktuaryo? Maaari bang mabayaran ng isang hayop ang buhay ng isang tao? O lahat ng ito ay sumisimbolo sa isang bagay na mas higit pa dito? Ipalagay natin, noong mga panahong iyon ay merong isang lalaking Israelita na nagngangalang Josiah. Nagalit si Josiah sa kanyang kapitbahay at nag-away sila. Nasuntok niya siya sa mukha at ang kanyang kapitbahay ay bumagsak ito sa lupa. Nagdugo ang ilong at bibig ang mahirap na pobreng tao. Nang gabing iyon, sa pagdating ni Josiah sa kanyang panggabing panalangin, nadama niyang siya'y nagkasala. Isang pagkadama na siya'y nakagawa ng mali sa kapwa. Lumapit siya sa kapitbahay at sinabing, "Patawad, I'm sorry." Subalit ang kasalanan ay nananatili kay Josiah. Ang alam niya, kailangan niyang magdala ng isang kordero sa sanktuaryo. Sa sumunod na umaga, pumunta si Josiah sa kampo ng Israel, dala ang isang dalisay na kordero. Makikita siya ng kanyang mga kapitbahay at alam na siya'y nagkasala at kinikilala niya ito. Si Josiah ay pupunta sa sanktuaryo. Siya'y luluhod, ipapatong ang kanyang mga kamay sa ulo ng hayop, inaamin ang kanyang kasalanan at inuulos ng patalim ang lieg ng kordero. Sa paggawa nito, tutulo ang dugo at mamamatay ang kordero. Kukuhanin ng pari ang dugo sa isang palanggana. Ang kordero ay ilalagay sa isang brazen altar at ang laman nito'y tutupukin. Ang ilang dugo ay dadalhin ng pari sa loob ng sanktuaryo. Bago dumating si Josiah sa sanktuaryo, siya'y nabibigatan ng pagkadama sa kasalanan. Subalit sa kanyang pag-amin at pagsisisi na inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng kordero, may kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Ganito ang sinasabi sa Levitico, Kapitulo 5, ang talata ay 5 at 6.
at mangyayari na pagka siya ay magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya. Kapag si Josiah ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ang guilt ng pagkakasala ay naililipat sa handog na hayop. At ang hayop ay nagiging simbolikong nagkasala. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, at dahil sa kasalanan ni Josiah, nasanhi ng pagkamatay ng hayop, si Josiah mismo ang dapat kumuha ng kutsilyo at pumatay sa hayop. Ang labi nito ay inilalagay sa altar at ang dugo nito ay dinadala sa sanktuaryo at iwiniwisik sa tabing harap ng kautusan ng Diyos sa kaban ng tipan. Sumuway si Josiah at nilabag ang 10 utos. Kaya't karapat dapat siyang mamatay. Ngunit ang handog ay namatay bilang kahalili at si Josiah ay magiging malaya sa parusa ng kasalanan. Bakit hiniling ng Diyos ang di mabilang na mga sakripisyong ito? Ang mga hayop, bang iyon ay nagbibigay sa makasalanan ng buhay na walang hanggan? Nililinis ba nila ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan? O kinakatawanan lang nila ang higit pa? Itinuturo ba nila ang mas mainam na handog? Sa aklat ng Bagong Tipan sa Hebreo, makikita natin ang susi para maunawaan kung ano ang itinuturo ng mga handog na ito. Sa Hebreo Kapitulo 9, ang talata ay 11 at 12, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan paman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. At sa talatang 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ang dugo ng hayop na handog ay naglalarawan sa nabuhos na dugo ni Kristo. Ang mga serbisyo sa sanktuaryo sa Lumang Tipan ay idinisenyo para magturo sa atin sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang bawat kordero o handog ay tumuturo sa kordero ng Diyos, si Kristo Jesus. Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa handog na ginawa niya para sa atin, at tayo'y makakatanggap ng kapatawaran para maging malaya mula sa pagkakasala. Dapat munang kilalanin ito. Ang isang makasalanan sa Lumang Tipan ay hindi kailanman nagiging malaya mula sa pagkakasala hanggang sa makilala nila ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang kordero. Sa pagkilala lamang natin sa ating pagkakasala at pagkatapos ay pagtatapat nito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at kung kinakailangan, kasama ang taong nagawan natin ng pagkakamali, makakasumpong tayo ng kapatawaran sa pagkakasala. Maaari nating masabing, "Oh, Diyos, naintindihan ko na po na nagkasala ako sa inyo. Uminit ang ulo ko, nagalit ako, napuno ako ng pagnanasa,
hindi ako naging matapat. Ito'y tila isang pangunahing konsepto, ngunit madalas na nalilimutan. Bago tayo mapalaya mula sa mga adiksyon at kasalanan na dinadamdam natin sa puso na dapat maging handang ilapit ito sa Diyos. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Sa paggawa ng dalawang bagay na ito ay may pribilehiyo tayong malayang tanggapin si Jesus, ang kordero ng Diyos bilang ating kapalit. Ang sabi sa Roma, Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaloob ng Diyos ay maaring malayang tanggapin. Wala itong bayad. Tinatanggap lamang natin ito. Sa pagtanggap natin sa regalong ito, nananampalataya tayo sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagpapakilos sa atin na piliing magpatuloy na tumanggap ng regalong ito. Ang paniniwala ay isang gawa ng pagpili upang magpatuloy sa ating pagtanggap ng libreng regalo. Kung tayo lalapit kay Jesus at magsisisi ng ating mga kasalanan, ang bigat ng kasalanan ay mawawala. Ang paniniwala ay nagbibigay o nagdudulot sa atin na hawakan kung ano ang kusa ng ipinagkaloob ng Diyos. Ito'y ipapasan kay Jesus. Si Yesu Kristo, ang banal na kordero, ay namatay para sa akin, para sa ating pamilya. Ang nangyari sa krus ng panahong iyon ay higit pa sa dugong dumanak mula sa hayop. Ayon sa Hebreo, Kapitulo 9, ang talata ay 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? Maaring malinis ang ating budhi. Maaring tayo'y tuluyang matanggal ang ating pagkakasala. Malalaman natin na ang dugo ni Kristo ay ibinuhos para sa atin para patawarin ang ating mga kasalanan at linisin ang ating mga budhi at upang maipagkasundo tayo sa Diyos. Iisa lamang ang makapag-aalis sa ating mga kasalanan. Iisa lamang ang makakapagtubos sa atin. Siyang namatay sa krus ng Kalbaryo na nagpahayag ng tunay na pagmamahal sa atin. Sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata ay 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Nagkasala ba si Jesus? Hindi. Naging kasalanan ba siya para sa atin? Siyang di nagkasala ay naging kasalanan para sa atin. Nang maipako si Jesus sa krus, higit pa ang naranasan niya na sakit ng mga pakong nasa kanyang mga kamay at paa o koronang tinik sa kanyang ulo. Ito'y higit pa sa dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Ito'y higit pa sa pisikal na pagdurusa. Nang maipako si Jesus sa krus, napalibutan siya ng kadiliman ng kasalanan. Ito ang nagtago sa kanya mula sa mukha ng Ama. Iyon
ang dahilan kung bakit napasigaw si Jesus. Sa Mateo Kapitulo 27, ang talata ay 46. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dinala ni Jesus ang bigat ng pagkakasala ng sangkatauhan. Naramdaman niya ang pagkondina ng kasalanan na dumurog sa kanyang buhay. Ang tanging layunin lang ay ang iligtas tayo. Ang pasaning para sa atin, ang pasanin ng pagkakasala. Ang pasanin natin sa kasalanan ay maaaring maalis na ngayon. Sinasabi sa atin sa Efeso, Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay isang regalo. Kailan ito gustong ibigay ng Diyos sa iyo? Ngayon na, kaibigan. Kapag sa pananampalataya ay sinasabi nating, Panginoon, bigyan niyo ako ng regalong kaligtasan. Lumalapit akong bukas ang aking puso. Lumalapit ako sa krus. Sumasampalataya akong sa Jesus, ang aking kordero. Lumuhod ako sa harapan ng krus. Inaamin ko ang aking mga kasalanan. Maaalis ang pasanin ng pagkakasala at inalis sa aking mga balikat. Inilagay kay Jesus. Pinatawad ako. Tinubos ako ni Jesus na nagmamahal sa akin. Binabanggit pa sa unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata ay 18 at 29. Nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang pagtubos ay isang kaloob. Para ito'y pasimplihin, narito ang 5 hakbang para matanggap ang kaloob ng walang hanggang buhay. Una, tanggapin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Sabi nga sa Jeremiah, Kapitulo 31, ang talata po ay 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Pangalawa, kilalanin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sa Roma Kapitulo 3, ang talata ay 23 at 24, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Pangatlo, manampalatayang kaya kang iligtas na Jesus. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ito'y imposible. Manampalatayang mahal tayo ng Diyos. Manampalatayang ililigtas niya tayo. Pangapat, magsisi sa iyong mga kasalanan kay Jesus at manampalatayang ikay napatawad. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Lumapit na ngayon sa inyong mga puso, saan man kayo naroroon, magsisi ng inyong mga kasalanan kay Jesus. Manampalatayang ito'y kanyang patatawarin. Ikalima, angkinin ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan at magpasyang maglingkod sa kanya magpakailanman. Iyon ay natala sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. At ngayon, sa buong mundo, ay maraming nagpapasya sa ganitong paraan. Marami ang lumalapit kay Jesus at nakakatamasa ng kaligtasan mula sa Kanya. Si Jesus ang siyang kailangan natin. Siya noon ay bumaba sa lupa, nagpagaling ng mga may sakit, may ketong, mga nagdurusa, at nagpatawad sa mga makasalanan. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag, pinalakad ang mga lumpo at binigyan ng pandinig ang mga bingi. Kapayapaan at kaligayahan ang namutawi sa kanyang buong pagkatao. Masaya ang mga bata sa kanyang presensya. Gusto siyang gawing hari ng mga tao noon. Naniniwala silang dadalhin niya sila sa tagumpay laban sa Romano. Bago ang pagpapako sa krus, matagumpay nilang ipinagdiwang ang kanyang kahangahangang pag-ibig. Inakala nilang siya'y magdadala sa kanila sa kaharian ng kalwalatian sa lupa. Subalit, hindi siya umupo sa makalupang trono. Siya'y nabayubay sa cross ng Kalbaryo at naghatid sa kaharian ng biyaya. Sa buong buhay niya ay ipinakita niya ang pag-ibig at biyaya ng Ama. Sa kanyang presensya, ang kamatayan ay umaalis. Bumuhay siya ng mga patay. Ang kanyang kamatayan ay nagbibigay buhay para sa buong sangkatauhan. Samahan niyo ako muling tanawin ang nangyaring 2,000 taon ang nakalipas, kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, sa ating pamilya, na ipinakikitang di niya tayo kinalilimutan. Sa courtyard ng Pilato, isang korona tinik ang inilagay sa kanyang ulo. At makikita natin ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Masdan at isipin ang paghihirap sa kanyang mga mata. Pakinggan ang hagupit ng pamalong may matalas na bato ng mga Romano na humahalit sa kanyang likuran. Ang isang matuwid ay itinuring na isang makasalanan. Isipin ang eksenang ito. Hayaan itong madama ng inyong puso. Binigay niya ang lahat sa atin, maging ang kanyang buhay, para lamang tayong mga di karapat-dapat ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Tingnan ang retratong ito ng mga sundalong nagpapako ng mga pako sa kanyang mga kamay. Siya ang lumikha ng araw, buwan at mga bituin, subalit lubos na nagmahal sa tao, na nagsakripisyong mabayubay sa cross
pasanin ang kasalanan ng mundo at mamatay para sa atin. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay lubos na nagmamahal sa ating pamilya. At siya'y nagnanais na maligtas bawat membro nito. Muli, ang sabi sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari tayong magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng talata na sino man tayo at anuman ang kalagayan natin, may pag-asa tayo kung tayo'y mananampalataya sa Kanya. Hindi tayo karapat-dapat dito. Subalit, dahil sa Kanyang pagmamahal, ay patatawarin niya tayo. Siya ay Diyos na mapagpatawad. Maraming taon ang nakalipas sa isang panahon sa Rwanda na may matinding pagkadurog ng puso. Isang Kristiyanong pastor kasama ng kanyang na lalaki ang brutal na pinaslang ng isang parahas na grupo. Nakaligtas ang kanyang asawa. Nakita niya ang isang binatang may isang machete na pumatay sa isa pa sa kanyang anak na lalaki bago siya mismo ay atakihin. Nakita niyang pinatay ang marami pa nilang kasama sa bakuran ng simbahan ng araw na iyon. Ang binatang pumatay sa kanyang anak at nagtago sa mga bundok. Ngunit, makalipas ang halos 3 taon, siya'y bumalik muli at nakita niya. Sa halip na puot, ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa kanya para sa binata na dating naging membro ng kanilang simbahan, na nabautismuhan ng kanyang sariling asawa. Sinabi niya sa binata, ikaw ay dapat kong maging anak. At regular niyang binibisita linggo-linggo sa bilangguan at inaalagaan. Naramdaman ng binatang ito ang pagmamahal at kapatawaran ni Adeti at ito'y pumukaw ng kanyang puso. Hindi pa niya naranasan ang pagmamahal na tulad nito sa nakaraan niyang buhay. Kapag tayo lumapit kay Jesus, mararanasan natin ang isang pag-ibig na hindi pa natin naranasan kailanman. Siya ang may pinakamalalim na pagmamahal sa atin na lagpas pa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang kanyang daya at awa at kapatawaran ay umaabot sa iyo. Ang kaligtasan ay nasa harap natin. Nakalapit ka na ba kay Jesus at tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay? Bakit di ka lumapit sa Kanya ngayon? At ang kinin siya bilang Panginoon ng buhay mo, Panginoon ng iyong pamilya. Kung kayo man ay lumapit na noon, subalit muling napalayo, bakit hindi muling italaga ang buhay mo sa Kanya? Gusto ka niyang bumalik sa Kanya. Iniaalay niya sa ating pamilya ang pinakakasagutan sa buhay natin na kapayapaan, kaligayahan, at buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 37.
ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Hindi niya kailanman ikaw itataboy. Ngayon na ang panahon para ipasakop ang ating buong pamilya sa Kanya. Handa ka ba natanggapin sa iyong buhay ang paanyaya ng ating Panginoon? Maganda ang paligid kung may pag-ibig. Masaya bawat ingay kung may pag-ibig. Kapayapa ay taglay, may ngiti ng tagumpay. Panahoy lumilipas kung may pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, ang tahanay payapa kung may pag-ibig. Langit ay nakatunghay kung may pag-ibig. Mundo ay laging tunay kung may pag-ibig. Batis ay lumilinaw, pagpapala ang taglay. May ngiti ang Panginoon kung may pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, ang tahanay payapa kung may pag-ibig. Ako ay pagpalain, Panginoong giliw, magtitiwalang lubos kung may pag-ibig. Ako'y iyong ingatan, huwag akong pabayaan. Sa biyaya mong taglay kung may pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, ang tahanay payapa
Mga kaibigan, matapos nating mapag-aralan ang pag-ibig ng Diyos na siyang umako ng ating pong mga pagkakasala at iparamdam sa atin ang lubos na pagmamahal sa inyo at sa ating pamilyang lahat. Handa na ba kayo na siya ay tanggapin din sa inyong buhay at maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang mga pagpapala na nais at malaon niyang nais na ipadama sa inyo? Mga kaibigan, ito ang panahon ng panawagan ng ating Panginoon. Hindi bukas. Sapagkat bukas ay maaring maging iba na naman ang ating karanasan. Subalit ngayon ang itinakda ng Diyos para kayo ay tanggapin siya, ang kanyang pag-ibig, kasama ng iyong pamilya, at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kung ito po ang inyo pong nais, ay nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin ng pagtatalaga. Maraming salamat, mahal na Diyos, sapagkat minsan pa ay inyo kaming tinulungang sariwain ang mga kaganapan doon sa cross ng Kalbaryo. Ang mga karanasan mo doon sa piling ng mga nagpahirap sa iyo. Naalang-alang sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong pamilyang mahal, inyo pong binata ang lahat ng mga paghihirap na dapat sana kami ang pumasan. Mahal na Diyos, maraming salamat sapagkat sa iyong pag-ibig, iniligtas mo kami sa tiyak na kahirapan, sa tiyak na mga sakit, sa tiyak na mga hapdi ng kalamnan. At ngayon kayo ay nag-aanyaya sa amin na kami ay inaanyayahang tanggapin kayo at malasap ang pag-ibig mo, maramdaman ang inyong presensya sa aming buhay, at ganon din mapakinabangan ang mga pagpapalang nais mong ipagkalob sa aming pamilya. Mahal na Diyos, narito po kami. Tanggapin po ang amin pong pagtatalaga sa pagkakataong ito. Sa kung ano man ang aming nagawa, harinawa po ang inyong pong pagpapatawad, ay tanggapin namin at kami mamuhay na mapayapa sa inyong piling, sa inyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig. Maraming salamat sa inyo pong walang hanggang pagmamahal sa amin. Aming idinadalangin na tanggapin kami kung ano po kami sa pagkakataong ito. Ito po ang aming patuloy na idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tama ang iyong narinig, kaibigan. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang makatanggap tayo ng kaligtasan. At magpasa hanggang ngayon, patuloy na inihaharap sa iyo ng Diyos ang libreng kaloob ng kaligtasan para sa iyo at sa iyong sambahayan. Muli, ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po kami bukas sa ganito ring oras at atin po matutunghayan ang mga paraan kung paano sasalubong sa buhay ng may pag-asa sa kabila ng kamatayan. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Diyos, ang tanging nating pag-asa. May pag-asa sa kabila ng kamatayan. Si Jesus